Hello po mga kapatid, isang pinagpalang umaga na naman po sa ating lahat at salamat sa Diyos. Narito na naman ako para mag-share ng salita ng ating Diyos. At bago tayo mag-umpisa, tayo po muna ay mananalangin. Magsiyo po tayo. Ama namin na nasa langit, sa pangalan ng aming Panginoong Hesus at sa pakikipisan ng banal na Espiritu. Lord, kami po ay nagpapasalamat dahil kami na naman po ay muli mong kakausapin ngayong umagang ito. Marami na naman kaming matututunan galing po sa iyong salita. Lord, samahan mo po kami, turuan, gabayan mo po kami, proteksyonan mo po para safe at walang sagabal ang aming pag-aaral ngayong umagang ito. Turuan mo rin po ako, samahan upang po salita mo lamang, Lord, na lumabas sa aking bibig. Lord, maraming po muling salamat. Open our minds and understanding, Lord, sa iyong mga sasabihin. Lord, kiniklaim namin ang katagumpayan ng aming gawain ito dahil narito ka po sa aming kalagitnaan. Salamat, Lord. Salamat, Jesus. Salamat, Holy Spirit. Pinupuri ka namin, pinasasalamatan, sinasamba ka namin. Sa iyo lamang ang pinakamataas na papuri at pagsamba sa tanging pangalan na aming Panginoong Hesus. Lahat tayo ay magsabi ng Amen and Amen po. At ito po ang aking channel. Hello po ulit mga kapatid. Ulitin ko lang, isang pinagpalang umaga po sa ating lahat. Pinagpala tayo ng Diyos dahil makakapakinig na naman tayo ng kanyang salita. Pero bago po tayo mag-umpisa, unahin ko lang po yung mga bago dyan po sa aking channel. Huwag niyo pong kalimutan na mag-subscribe po. Paki-like and share niyo po yung aking mga videos at pakiclick na rin po ang notification bell para lagi po kayong updated sa mga bago at iba ko pang i-upload. Salamat mga kapatid, salamat po. Narito po tayo ngayon sa chapter 81 ng Psalms o Salmo mga kapatid. Chapter 81 at ito ay may pagmagat na kanta para sa fiesta. Dito po yan sa Pinoy version, pero dito po sa ang Biblia na ang salita ng Diyos, Biblia, sabi po dito, ang pamagat po niyan ay, wait lang po. At ayan, chapter 81, papuri sa kabutihan ng Diyos. Ano po? At dito nga po, binanggit dito ang pagiging matigas ng ulo ng mga Israelita. Sinabi dito yung hindi pakikinig ng mga Israelita, kaya napahamak, kaya may mga pangyayari na hindi maganda sa kanilang buhay, sa kanilang tribe, mga kapatid. At ito rin ang sinasabi sa atin. Share ko po sa inyo itong verse 11 hanggang 16. Ulitin ko ng Psalms chapter 81. Sabi po dito, verse 11, pero ayaw akong pakinggan ng bayan ko. Walang pakialam ang Israel sa akin. 12, matigas ang ulo nila, kaya hinayaan ko na. Bahala na sila, gawin nila kung anong gusto nila. 13, kung makikinig lang ang bayan ko sa akin, kung susunod lang sa akin ng Israel. 14, tatalunin ko agad ang kaaway nila at paparusahan ko ang mga kalaban nila. 15, lahat ng lumalaban kay Lord manliliit sa takot sa Kanya at forever na silang paparusahan. At verse 16, pero papakainin ko kayo ng pinakamasarap na tinapay at bubusugin ko kayo ng best na honey. Amen. Salamat sa pagkakabasa ng salita ng ating Diyos. Ulitin ko lang, dito po yan sa Pinoy version.
Dito ko po yan binasa. Itong Psalm chapter 81 verse 11 hanggang 16. Ulitin ko, pero ayaw akong pakinggan ng bayan, sabi niya. Sabi ng Diyos sa atin, ng bayan ko walang pakialam sa akin ng Israel. Matigas ang ulo nila, kaya hinayaan ko na. Bahala na sila kung anong gusto nilang gawin. Tayo rin, madalas o minsan, matigas talaga ang ulo natin. Ayaw natin sumunod sa Diyos. Mas gusto natin yung plano natin, yung gusto natin gawin. Ayaw natin kung minsan sa plano ng ating Diyos. Pero kung sumusunod lang tayo, sabi niya, tatalunin ko agad ang mga kaaway nila. Paparusahan ko ang mga kalaban nila. Ibig sabihin, tutulungan tayo ng Diyos. Kung susunod lang tayo sa Kanya, kung papakinggan lang natin ang Kanya mga sinasabi, tutulungan niya tayo sa kalaban, sa kahirapan, sa sakit at karamdaman. Tutulungan tayo ng Diyos sa lahat ng ating pangangailangan. Ulitin ko, kung makikinig lang tayo sa Kanya, taos puso yung ating pagsunod sa Kanya. Lahat ng lumalaban kay Lord manliliit sa takot sa Kanya, at forever silang paparusahan. Yan yung mga kalaban. Yan yung mga aalisin sa ating buhay. Yung mga kalungkutan, kahirapan, aalisin niya ng ating Diyos sa atin kung susunod lang tayo sa Kanya. Sabi pa nga niya, pakakainin, no? Sabi pa rito, pero pakakainin ko kayo ng pinakamasarap na tinapay at bubusugin ko kayo sa best na honey. Ibig sabihin, ipagkakaloob ng Diyos sa atin yung magandang buhay, masayang buhay, masaganang buhay. Ano pa hinihiling nyo? Ibibigay yan ng ating Diyos. Sabi yung masarap na tinapay at best na honey. Ibig sabihin, lahat ibibigay niya. Pagkain, anong gusto mo? Best nga ang ibibigay ng Diyos sa atin kung tayo ay susunod sa Kanya, makikinig sa Kanya, at gagawin natin yung pinag-uutos niya. Lahat ipagkakaloob niya dahil may promise ang ating Diyos. Alam natin yan. Yung seek first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added unto you. At napakarami pang promises ng ating Diyos sa ating lahat. Makinig, sumunod tayo sa ating Diyos, at ipagkakaloob niya yan sa atin. Magbasa, manalangin palagi. Magbasa ng Kanyang mga salita. Balik-balikan natin itong mga napapag-aralan natin. Basahin niyo po itong sinasabi ko po yung verse ko, anong libro to, o anong chapter ito. Pwede niyo pong balikan. Sigurado ko meron din sasabihin sa inyo ang Diyos. Meron ding revelation na ibibigay sa inyo ang Diyos tungkol sa Kanyang salita, tungkol sa ating mga pinag-aaralan. Huwag po tayong manghinayang sa sandaling oras na hinihingi ng Diyos sa atin para makinig, magbasa, mag-aral ng salita niya. Dahil sa konting oras na ibinigay mo sa Diyos, kitang-kita niya yan. At ang pagpapala ay ipagkakaloob niya sa iyo. Anuman ang iyong hinihiling, anuman ang iyong pangangailangan sa buhay, kayang ibigay yan ng Diyos. Dahil alam natin, di ba, walang imposible sa Diyos. Wala po talaga imposible sa Diyos. Lahat kaya niya ibigay. Lahat kaya niyang gawin. Lahat kaya niyang baguhin sa ating mga buhay, sa ating pamilya, sa ating lugar, sa ating bansa. Kaya niya yung ayusin. Inaantay lang ng Diyos na lumapit ka. Inaantay lang ng Diyos na lumapit ako. Tayong lahat, at handa siyang makinig sa atin, lalo na kung tao sa ating puso na nagtitiwala tayo sa Kanya, na umaasa tayo sa Kanya, na sumasampalataya tayo sa Kanya. Pakikinggan niya tayo. Maniwala po kayo sa akin. Aayusin niya, tutulungan niya ang ating buhay. Gagabayan niya tayo sa lahat ng aspeto ng ating buhay. Lahat, ulitin ko lang, lahat kayang ibigay ng ating Diyos. Salamat sa salita ng ating Diyos na sinabi sa atin ngayon. Kinausap niya tayo, mga kapatid. Tandaan po natin itong lahat. Ang lahat ng sinasabi ng Diyos sa atin, isang buhay natin ito. Lalong-lalo na, i-share natin ito sa ating mga mahal sa buhay,
at sa ibang tao. Tayo po ay muling mananalangin, magpapasalamat at humiling na kayo. Nakikinig ang Diyos ngayon. Magsiyo po tayo. Ama namin sa langit, aming Diyos na makapangyarihan sa lahat, aming Diyos na mapagmahal. Maraming salamat po sa iyong mga salita na aming nabasa, napakinggan na naman ngayong umaga nito. Salamat at muli mo po kami kinausap na itinuturo mo po sa amin na huwag maging matigas ang aming ulo. Lord, yan po ang gawin mo sa amin. Huwag maging matigas ang ulo at ang aming puso. Makasunod kami sa iyong mga sinasabi, sa lahat ng iyong sinasabi sa amin na dinuutos. Sumunod nawa kami. Palamputin mo po yung aming ulo at puso. Yung aming puso. Ayusin mo po yung aming isipan. Ayusin mo po. Makasunod po kami nawa ng tama sa iyo. Sa pangalan ng aming Panginoong Hesus. Salamat po muli sa iyong mga salita, Lord. Salamat po. Dahil ito na naman ay yung pangako mo na kung kami susunod, Lord, at makikinig sa iyo, pakakainin mo kami ng pinakamasarap na tinapay at best na honey. Salamat po sa lahat ng pagpapala na ipagkakaloob mo po sa amin. Salamat sa katagumpayan ng aming mga buhay. Salamat sa pagpapagaling mo sa lahat ng may karamdaman. Sa lahat ng sakit at karamdaman, pinagaling mo na sila. In Jesus' name, inayos ang bawat buhay, ang bawat pamilya, ang bawat lugar at ang bawat bansa. Magiging maayos, masaya, masagana at tagumpay. In Jesus' name, lalong-lalo na po, Lord, ang bansa mong pinili, ang Israel, magiging maayos, papayapa na kanilang bansa sa pangalan ng aming Panginoong Hesus. Thank you for everything, Father God. Thank you po sa lahat. Thank you sa katagumpayan ng aming gawain ito. At salamat dahil I believe na dinig mo ang aming mga panalangin. Ito'y pagkakaloob mo sa amin lahat ang siksik-liglig na pagpapala sa aming mga buhay. Salamat dahil ang tagumpay ko, tagumpay namin ay sunod-sunod. Salamat po sa iyong pag-ibig at pagmamahal sa lahat ng tao. Salamat po, Lord. Magiging maayos ang aming mga buhay dahil kami po ay susunod sa iyo. In Jesus' name. In Jesus' name. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Thank you, Holy Spirit. Pinupuri ka namin. Pinasasalamatan. Sinasamba ka namin. Sa tanging pangalan na aming Panginoong Hesus, lahat tayo ay magsabi ng Amen and Amen. Salamat sa salita ng ating Diyos at salamat sa panalangin ito dahil nadinig tayo ng ating Diyos. God bless po sa inyong lahat at God bless po sa ating lahat.